Ania na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Pito ang kumpirmadong patay sa 117 ka mga kaso sa leptospirosis sa Cebu. Presidente Bongbong Marcos Jr. gipangunayan ang paglusad sa Oplan kontra baha sa Sugbo. Samtang usa ang patay sa dengue sa Cebu City. Ug Lanao del Norte nagpadala og mga heavy equipment aron motabang sa clearing operation sa Sugbo. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Gikonsidera na naa sa outbreak level ang gidaghanon sa mga kaso sa suspected leptospirosis sa lalawigan sa Sugbo nga miabot na karon sa 117 ka mga kaso. Giklaro hinuon sa Integrated Provincial Health Office nga ang Department of Health ug ang LGU ang muhimo sa deklarasyon kung adunay lepto outbreak. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Nabalaka ang Cebu Integrated Provincial Health Office kung IPHO sa padayon nga pagsaka sa kaso sa leptospirosis sa probinsya nga niabot na sa 117 ka mga tao ang nataptan samtang 7 usab. Ang nakalasukad sa Nobyembre 1 hangtod sa Nobyembre 20 lang nining tuiga. Gikan kini sa 14 ka mga lungsod, diin ang labing daghang natala ang dakbayan sa Danao nga adunay 34 ka mga kaso ug duha ang namatay, gisundan sa lungsod sa Balamban nga adunay 27 ug 4 ang namatay. Gikinahanglan pa hinuon kining ipaubos sa confirmatory sa Research Institute for Tropical Medicine kon RITM. Increasing yun ang ato ang cases sa leptospirosis. From November 1 to gahapon, no? Ang ato ang data natay 116 pero 117 ang atong cases. Ang kaning 11 kabuok wala pa ni siya ma-reported. Napa ni siya sa atong hospital for CSF pa ni siya. Matod ni Dr. Mary Ann Josephine Arsenal karong tuiga sukad sa Enero 1 hangtod sa Oktubre 31, nakatala ang IPHO og 90 ka mga kaso sa leptospirosis ug kumpirmado kini. Samtang 117 ka mga kaso gikan lang sa Nobyembre 1 hangtod sa Nobyembre 20. Taas kaayo kini tandi sa 50 ka mga kaso sa miaging tuig sa 2024. Maisip na matod pa kini nga outbreak apan itugya na sa IPHO ngadto sa Department of Health ang pagsuta ug pagdeklarar kung matawag nga outbreak kini sa leptospirosis. Comparative magud ta. Pero ang mukan magud si epidemiologist ang mukan gud ani no. Mas siya gyud ang better person nga makakuan ani kay ilaha magud ning specialty no kani sa mga outbreaks. Ang ako lang is expected do na siya kay gilunupan man gyud ta ang whole Cebu province. Para usab ang pag-apadapon sa provincial government sa mga prophylaxis sa mga tao nga nakaubog sa baha panahon sa Bagyong Tino. Gikumpirmar sa IPHO nga puno-puno na ang mga provincial hospital sa kaso sa pasyente nga nataptan sa leptospirosis ilabi na sa Balamban ug Danao. Ang ato ang gilikayan ani is the complications man of leptospirosis. Kanang mo igo sila sa ilang kidneys, mo na mag-renal failure, no? Ang uban ana gagmay na lang kay ihi, di na kaihi. It would be too late already. Wala pa'y pamahayag ang DOH mahitungod sa kaso sa leptospirosis. Sa padayong pagsaka sa kaso sa leptospirosis, gihimugatan sa mga ekspertos panglawas nga dili angayang ibaliwa ang hulga nini sanglit kinabuhi ang nakataya nini. Sa pikas bahin, hugot nga gimonitor karon sa Police Regional Office 7 ang ilang mga sakop sa posibleng pagtakboy sa leptospirosis sanglit 100% sa ilang mga tropa ang nisungasong sa baha aron pagluwas sa mga tao gikan sa katalagman. Wa pa hinuoy natala ang kaso sa leptos sa PRO 7. Rest assured na yung ating health service, base na rin sa kutusan ng ating Chief PNP, General Nastates, ay titingnang maigi yung status ng kalusugan ng lahat ng ating mga pulis dito sa Region 7. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Dili lang leptospirosis ang angyang bantayan human sa Bagyong Tino kung dili apil na ang dengue
usa ka 6 anyos nga bata ang nakalas sa barangay San Nicolas proper, humantak buyi ug dengue kinsa gilubong ra usab dayon niadtong miaging semana. Aduna say 14 anyos nga bata ang nalandig sa Tambalanan gumikan sa dengue. Matud ni Kapitan Clifford Jude Ninyal sa barangay San Nicolas proper nga mitumaw ang balatian human sa bagyong Tino. Busa mipahigayon gilayon sila og intervention din usa niini ang pagpahigayon og listing sa tanang sitio sa ilang barangay. Giawhag usab niya ang mga tawo nga muhimo og mga lakang aron dili mabiktima sa dengue. Sa destroy din mi. Sprayhan mo dito ako ginangunay para siguro gyud ba. Dayon ako na nang i-follow up karon. Hutdon yun ako og tira kada sitio ron. Gipahigayon ang misting operation sa Talisay City Health Office sa tulo ka mga lugar sa Dakbayan, ilabi na sa mga eskwelahan ug evacuation center aron kalikayan ang sakit nga dengue. Ani ang report ni Fem Ridumabo. Gilantawan na daan sa Talisay City Health Office ang posibleng sakit sa dengue tungod sa nasinating grabing baha diha sa Dakbayan sa Talisay. Ilabi na sa mga napundong tubig samtang nagpadayon pa ang mga clearing operation sa halos tanang lugar sa syudad. Hinungdan nga mato ni Dr. Ray Cesar Bautista, Talisay City Health Officer, nga sugod pa lang niya adtong November 6 hangtod na karong adlaw tagtulo ka mga lugar ang gipahigayunan sa misting. Ilabi na ang mga eskwelahan ug mga evacuation center. After sa bagyo, ma'am, naatay severe flooding, no? So, mag-expect ta nga natin mga pools of water nga magpundok all over sa Talisay. So, ang atong gibuhat, depensa na lang tada, dili lang misting, but nagpabutang itang mga larvicide, ng chemical sa mga bodies of water nga atong gi-assess sa atong digital sports nga possible nga mahimong breeding site sa lamok. Samtang gawa sa gihimong matag adlaw nga medical mission sa mga evacuation center sa matag barangay, mga sakop sa City Health Office o barangay health workers ang nag-house to house sa pagpanghatag na sa tambal nga pambatok sa leptospirosis. Mato ni Dr. Bautista nga kapin sa 150,000 ka doxycycline na ang ilang naapod-apod sa dulan sa 60,000 ka mga Talisay noon. Everybody should have access to prophylaxis, ma'am. Ang tanan, halos kita tanan nabasa man kita pagbagyo, pero hopefully garon mo di lagi kayo nimo daghan ng kuan kay nag-init naman. Init na niya, mahuga na ang mga areas nga may mga tubig pa. Pero again, may bartong sawa, mag-matun kita, mag-antay kita, kaya ang leptospirosis is all year round, naagin na siya diya, basta nailag ka, yan ay tubig, hugaw palibot, naagin na ang leptospirosis. Samtang padayon usab ang panawagan sa mga dunay sintomas sa sakit sa leptospirosis ug dengue sama sa hilanat sa pagduol dayon sa rural health ug bisa na sa inyong mga barangay health workers kay mas maayong matambalan na sa di pa mo grabe nga posibleng mo resulta na sa kamatayon. Sa latest nga talaan sa Provincial Health Office, adunay natalang 8 ka mga kaso sa leptospirosis sa Dakbayan sa Talisay. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Fem Ridumabo. Balitang Bisdak. Gitugtan na pagbalik ang pagpanagat sa may Bai City, Negros Oriental human sa nahitabong chemical spill. Samtang sandbar sa lungsod sa Manhuyod bukas na alang sa publiko. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Nalipay na unta ang mga mananagat nga nakabalik na sila sa laod. Usa ka buwan human miagas pa dong sa dagat ang hugaw gikan sa usa ka planta sa ethanol. Gitugtan sila human masuta sa BIFAR nga luwas kanon ang mga isda ug lamang dagat sa Bai City. Apan gidili gihapon ang pagkuha ug pagbaligya sa mga kinhason tungod sa taas nga level sa plankton. Wa pa usab tugti ang pag-harvest sa mga seaweeds. Apan taliwa sa paglibkas na sa ban sa pagpangisda, naguol ang mga mananagat tungod kay gamay o wala sila'y kuha ng mga isda. Naabtan sa GMA Regional TV ang mamaligay og isda nga si Manang Hermenhilda sa Port Cannibal sa Bai City. Bitbit niya ang balde nga way sulod. Wa siya napalit nga mga kinason o kay gamay raman ang isda nga nakuha sa mga mananagat. Wala naman di. Pungupran lang may karet. Oh. Wala naman bikon. Ang kinasa di pa man ipakuha. Matod sa usa ka mananagat nga naabtan sa GMA Regional TV nga nagsakay sa mga isda sa tricycle nga padung sa merkado. Kuha kini niya sa laod nga sakop sa Tanhay City nga dili apektado sa nahitabong fish kill. Ang paro niya
Nagkabalik yung pag-isda pero wala na dyan isda. Aha. Oh. Nga naman ko isda. Kung na itong pagkuha na rin, hugaw na rin kuha, itanol nga. Samtang bisan og abli na sa publiko ang White Sandbar o dolphin watching sa Vice City apan wa pa mobalik sa normal ang operasyon sa mga bangka sa Cannibal Port. Nanghinaot ang sa katagiya og bangka nga mobalik na sa turismo karon nga gibalik na ang dolphin watching. Ang among gilauman nga tuloy-tuloy lang yun ang biyahe o ang among mga guests mamalik na po og kontak namo. Kauban si Clans Gabutin, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. 3.4 magnitude nga linog kansang epicenter nahimutang sa lungsod sa Pinamungahan na sinati ni atong Miyerkules sa hapon. Tectonic ang origin ni ini ug anaalang sa 11 kilometers ang giladmon. Wala hinuin na talang kadaot sa maong linog ug gisubay pa sa FIVOX kung konektado ba kini sa potential active fault sa maong lungsod. Ilabi na kay ang epicenter sa linog anaaman habig sa kadagatan. Pwede magian sa atong trace nga fault diri sa may tulod area paingon diri sa may Pinamungahan. Sa bigas bahin makahimo na ang FIVOX sa approximate trace sa offshore fault sa Bugos City. Matud ni Robinson Horio, OIC sa FIVOX Visayas Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami, nagpadayon pa ang fault mapping sa FIVOX sa Northern Cebu. Padayon pa usab nga nagkaminos ang mga aftershocks nga nasinati. Kung sa miaging buwan anaa sa kapin 200 ka mga aftershocks ang masinati matag adlaw, karon anaa na lang kini sa tag-usa ka gatos ka mga aftershocks matag adlaw. Apan sagad ni ini pulos na mihinay. Aron makatabang kontrabaha, gimando sa Mandawi City Council ang hugot nga implementasyon sa ordinansa sa Rainwater Catchment System. Samtang muabot sa gatos ka mga pulis nga na-assign sa Mandawi na biktima usab sa halapad nga pagbaha ni atong bagyong Tinog. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa sesyon sa Konseho sa Mandawi giaprubahan ang resolusyon nga nag-auhag sa hugot nga implementasyon sa nahaunang ordinansa. Tuig 2019 kini napasar sa syudad nga nagmando og rainwater catchment system sa mga bag-ong itukod nga buildings o edipisyo sa Mandawi. Gikinahanglang ma-incorporate kini sa plano nga naglakip sa collection system, sewage treatment ug disinfection system. Katuyuan niini makatabang sa pagtigom sa uwan, maka-contribute aron dili daling mubaha. It's not actually the kind of measure that is that will eradicate the flooding, but somehow each and everyone needs to do something. Alang sa mga balay, nag-auhag ang syudad sa mga residente. Mag-andap og container aron musawd sa uwan, magamit pa sa lain-laing katuyuan sa pamilya. Number of household amounting to butangan na to 80,000, no? And 1 barrel each. So we have 80,000 barrels kada rainfall. So instead of adto sa dan, no, ari lang na sa imong panimalay, inyo pa na magamit og banlas-banlas, no, sa comfort rooms, banlas dito sa gawas. Sa laing bahin moabot sa 96 ka mga sakop sa Mandawi City Police Office gibahaan atol sa pag-igo sa bagyong Tino. Sa maong gidaghanon, napugyod ang totally damaged ang mga balay. Matod sa City Director, nakahatag na og inisyal nga hinabang ang ilang opisina, ang Police Regional Office 7 ug mga stakeholders. Sawa pa mo igo ang bagyo, gihatagan og kahigayunan ang ilang mga pulis sulod sa pipila ka oras nga makauli og i-secure ang ilang pamilya ug mangandam. Gipasiguro usab sa PRO 7 Director nga maabagan ang ilang mga sakop. And his instruction to ensure na ang unahon ang welfare sa atong tropa, no? While we help other people affected by those magkasunod na katalagman, we ensure na mo ang mga tao na matabangan. Masig initial help lang, both financial and mga goods. No? Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.
Mga bayaning pulis nga nakaluwas og kinabuhi sa mga tao atul sa pag-igo sa mga katalagman dinhi sa Sugbo, pasidunggan sa ilang organisasyon. Samtang hatagan usab og ayuda ang mga pulis nga direktang apektado sa bagyo. Ani ang report ni Alan Domingo. Gila sa Police Regional Office 7 ang bayanihong buhat sa mga men and women in uniform nga nagserbisyo sa mga katalagman nga nihaaguman ilabi na sa Sugbo diin una ang linog o gisundan sa bagyo. Gibiyaan ng pamilya o gisakripisyo ang ilang seguridad aron lang masiguro ang kaluwasan sa mga tao nga ilang giserbisyuhan. Busa gikinakda silang pasidunggan sa sunod semana sa PRO7 headquarter. Apil sa pasidunggan ang pulis sa Liloan, kauban ang driver sa wing van o duha ka mga pahinante nga nakaluwas sa mga tao gikan sa naghaguros nga baha. Suma ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan nga adunay mga pulis ang direktang napiktuhan sa bagyo kan sa mga kabtangan ang nangaguba. Ila kining gitabangan gani niabot na sa 500,000 pesos ang na-release nga assistance sa PNP ngadto sa mga apektadong PNP personnel. Apil sa gisiguro nini ang panglawas sa mga pulis nga andam nilang suportahan gikan sa hulga sa mga balatian. Apil na ang leptospirosis. They are the true hero, no? At sila yung nakikita natin sa mga videos, reels, Facebook posts na talagang na-appreciate ng ating mga kababayan yung ginawa ng ating kapulisan. Kauban si Clans Gabutin, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gilusad karong adlaw dinhi sa Sugbo ang O-Plan kontra baha nga gipangunayan mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gitarget ni ini ang 7 ka mga dagkong waterways nga malimpyuhan ug makuha ang mga obstruction. Tungsaran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, kining O-Plan kontra baha pagtambayayong ni siya sa gobyerno ug sa private sector aron mas solusyonan kining problema sa halapad nga pagbaha. Mag-alauna karong hapon na abot sa Mahiga Creek nga boundary sa Mandaue City ug Cebu City si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kauban niya si DPWH Secretary Vince Dizon ug gisugat nila ni Governor Pam Baricuatro ug mga mayor sa Metro Cebu. Sa paglusad sa O-Plan kontra baha, gisusi sa Presidente ang pagpanglimpyo nga gihimo sa bahin sa Mahiga Creek. Dunay mga heavy equipment nga gigamit sama sa amphibious excavator para makuha ang mga silt sa baba sa sapa. Ubay-ubay sab nga mga personnel ang gideploy aron makahimo sa clean up. Sa O-Plan kontra baha, nagtambayayong ang gobyerno ug private sector sa mga efforts sama sa dredging sa mga waterways, pagtangtang sa obstructions ug implementasyon sa waste management policies. Yung last time na nagbaha ang mga ilog dahil lahat ng labasan ng tubig ay barado. Kaya't kailangan natin linisin ito. Nakakagulat nga kung titignan ninyo yung backhoe, wala ng tubig, nakapatong na sa lupa. Ibig sabihin talagang napakababaw na ng tubig. Kaya kailangan ayusin, kailangan linisin lahat ito. 7 ka mga river o mga suba dinhi sa Cebu ang target nga matutukan ining O-Plan kontra baha gikan sa Talisay City sa south hangtod sa lungsod sa Liloan sa norte. Matod sa Malacañang dili lang kini pang kas-a nga programa apan magpadayon kini hangtod nga masolusyonan gyud sa kinatibukan ang problema sa baha. Simultaneous ang paglusad sa clean up sa mga dagkong waterways nga kadaghanan ni adtong pag-igo ni Bagyong Tino mi overflow nga mo'y resulta sa halapad kaayo nga baha. Gianunsyo sab sa Presidente ang planong pagtukod ug moabot sa 3 ngadto sa 5 ka mga Sabo Dam sa kabukiran sa Sugbo para makatabang nga dili dayon mubaha. As mentioned by the President, isa po sa intervention ito na para makaprotect sa pagbabaho ng mabilis na ragasan ng tubig papunta sa downstream. So it will reduce the velocity and the flow and hindi ho siya komplikadong dam pero ang purpose ho niya pabagalin lalo na pag may pagragasa o flash flood na tinatawag. So natrap na ho yung silt kahit papano yung bababa na lang ho mabagal na tubig at konti na lang ho yung kasamang silt o mga burak. Gipasalig sa Presidente magpadayon kini nga himuon ug balik-balikan pa ang mga lugar para masigurong epektibo gyud ang mga lakang kontra baha. Lagi tayo inag-aalala
kapag umuulan, sana makarating tayo sa panahon na kahit umulan ng malakas, hindi natin inaalala na may babaha. Ses gawas din himo niya desilting sa mga kasapaan o mga dagkong suba din sa Sugbo. Himuon sab ang massive declogging operation sa mga manhole, mga drainage system. Doon na napipila nga identified kauban sa lihukon ug tutukan din sa gilusad nga oplan kontra baha. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mga magtutuo mihugup sa Lapu-Lapu City karong adlaw subay sa kapistahan sa mahal nga Birhen sa Regla. Siluan meron din sa report. Halos naabot na sa duol sa altar sa simbahan sa Birhen sa Regla ang mga deboto nga nitambong sa Pontifical Mass kaganihang alas 10 sa buntag. Gani bisan ang mga aisle na puno-puno usab sa mga manimbahay. Ang uban nga wa kasud sa simbahan na nagbarog na lang sa gawas duol sa dagkutanan sa konbento. Ang managsilingang sila si Virginia Blanco, Raquel Idanyo ug Analisa Along nga pulos taga lungsod sa Balamban nituyo gayud pagbiyahe paingon sa Lapu-Lapu City karong adlaw aron makasimba sa Pontifical Mass. Pulo sila mga biktima sa halapad nga pagbaha atul sa bagyong Tino apan wa kini makapugong kanila nga mapadayon ang ilang panaad matag tuig. Amo man gyud panaaran. Ya bisag unsa gyud sa among bisag nagbagyo, naigo mi sa bagyo pero abot yun mi diri, amo yung gipaningkamutan nga maabot mi diri. Sa kapilya namo dito mi sila sa atop. Nagkabuag sa mi among mga pamilya, mga anak nagkabuag sa mi. Sus paita palandungon ma'am. Lisod jud. Oh, naningkamot jud mi nga makari jud mi makakita mi pamiliti. Kay nagwa mi sa among mga kaila dito ba nga makadagkot lag kanila diri, nya among idagkot. Nyaman magdami nga tunag istampa kay maamo sipi nga pakita nga naa jud mi diri. Pasalamat sa bagyo nga naluwas mi sa kasi nga dawat may panglawas. Si Cebu Archbishop Alberto Uy kinsamoy ni preside sa Pontifical Mass alang sa 290th Patronal Fiesta Celebration sa iyang homily ni himugat sa hiya sa Birhen Maria nga pagtuman sa kabubuton sa Dios. Matud sa Arsobispo, kun kitang tanan, mutuman pa lang sa unsa may gisugo sa Dios, dili unta masinati karon ang halapad nga korupsyon sa nasod. Imagine lang kung ang mabibukan. Bisag ito na. Ilumpi na ito ang mga nasod. Malumpi na ito sila. Nanuman, ang atong nasod, mahimong malambukon. Di lang sa bahagi, kundi sa katawan. Ang atong katawan, way pag-iaway, way busters. Kay maghali ang gugma o pagsinagtanay diya sa kasaynanan, diya sa pamilya, o diya sa matang usa. Una nang napahigayon kagahapon sa hapon ang solemn foot procession sa imahin sa mahal nga Birhen sa Regla. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Gipahimangnuan sa LTFRB ang mga PUV driver nga pahugtan ang pagpatuman sa 20% discount alang sa mga estudyante. Bisan pa man nga gisuspenso ang klase, holiday ba o kaha weekend. Base sa social media post sa Land Transportation and Franchising Board, gipasabot ni LTFRB Chairperson Attorney Vigor D. Mendoza II nga daghan siyang nadawat nga reklamo nga adunay mga driver nga wala magpatuman og diskwento. Giklaro ni Mendoza nga ang diskwento pinasikat sa Section 4 sa Republic Act 11314 kun Act institutionalizing the grant of student fare discount privileges on public transportation. Base sa bawang balaod, silutan og 3-month suspension ang driver's license ug 1,000 pesos nga penalty ang mga driver nga musupak niini. Samtang ang operator mag-atubang usab og 15,000 pesos nga penalty ug revocation sa Certificate of Public Convenience. Gawas sa mga estudyante, hatagan usab diskwento ang mga senior citizen ug mga PWD. Human mo tambong sa paglusad sa oplan kontra baha sa Metro Cebu Waterways kaganihang hapon,
mitambong usab si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa 31st Asia-Pacific Regional Space Agency Forum nga gipahigayon sa usa ka resort sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa iyang pakigpulong, gihatagan sa Presidente ug gibug-aton ang space technology, ilabi na alang sa agricultural sector ug disaster response. Ang panagtigom gitambungan sa nagkalain-laing mga space agency heads, governmental bodies, international organizations, private companies, universities ug research institutes, gikan sa 40 ka mga nasod ug rehiyon. Kini na ang ikaduhang higayon nga mi-host ang Pilipinas sa Asia-Pacific Regional Space Agency Forum nga giilang labing dakong space-related conference sa Asia-Pacific region. For over 3 decades, you have stood as one of the region's most significant platforms for cooperation in space. Here, we come together to share insightful experiences, to build stronger partnerships, and advance regional space capability. In the Philippines, we recognize the value of space in enhancing data-informed governance towards building resilience against the impacts of climate change and natural hazards. DepEd Night, subay sa kasaulugan sa kapistahan sa Birhen sa Regla, nahimong mas mabulukon sa pagsalmot sa kanhi nga mga magtutudlo sa DepEd Lapu-Lapu City. Pinaagi sa usa ka video presentation ang kanhi teacher sa Suntungan Elementary School nga si Annalise Malinog Vilo kinsa usa nakakaron nga international student sa Auckland, New Zealand nga nagkuha og early childhood education ang nangu sa pagmugna sa ilang video presentation. Matod ni Teacher Annalie, nagsugod lang kini isip usa sa ilang mga TikTok videos nga paagi aron pahupay sa ilang kamingaw sa ilang mga mahal sa kinabuhi dinhi sa Pilipinas. Dinhi ilang nahuna-hunaan nga maghimo og video presentation alang sa DepEd Night ug giuluhan nila kini og DepEd Night across the globe. Gisalmutan kini sa 20 ka mga teachers nga ana-ana karon sa nagkalain-laing dapit sa Estados Unidos. Tinguha nilang mapabati usab ngadto sa ilang kanhing kaubang mga magtutudlo sa Lapu-Lapu City nga bisan kun atuan na sila sa laing nasod, nakighiusa gihapon sila sa pagbati ug pagtuo ngadto sa mahal nga Birhen Maria. Hinay-hinay na nga nabalik ang aga sa tubig sa pipila ka mga konsumidor sa MCWD sa Talisay City ug sa Dakbayan sa Sugbo karong weekend. Kini ang gipasalig sa Metro Cebu Water District apan padayon nilang hangyo sa mga konsumidor nga tasan pagayud ang pasensya ug pagsabot. Kidi pagayud ang kinatibuk ang 30,000 cubic meters sa tubig ang mahatag gikan sa Haklupan Facility. Hinumduman ni atong November 4, naguba sa baha nga mugna ni Bagyong Tino ang pipeline sa MCWD diha sa Haklupan ug Lagtang. Matud ni Minerva Herodias ang tigpamaba sa MCWD nga mulanat pa og usa ka buwan ang pagpaayo niini. Hinungdan nga ilang gikonektar ang tubo sa MCWD ngadto sa tubo sa ilang private supplier nga nakapahimutang na daan sa DAN diha sa Barangay Lagtang. Himuon pa ang flushing sa mga tubo karong adlaw aron matangtang ang mga hugaw gikan sa pipe aron masigurong limpyo nga tubig ang moabot sa mga konsumidor. Pagrasyon sa tubig ang padayong gihimo sa Talisay City LGU ug Talisay City Fire Station. Samtang ang Lisaran bulk water supply nga apektado usab sa baha, gilantawan nga makadistribute na og tubig sa mga konsumidor. Apan 15,000 cubic meters lang kun katunga sa kinatibukan ang mahatag niini. Padayon usab nga giayo ang mga pipe sa Buhisan Dam ug uban pang pasilidad sa mga water suppliers. Lakip na sa lungsod sa Compostela ug Konsolasyon. Muhangyo lang ko gamay na lang gyud nga pasensya ang mga tao is working 24/7 para mahumani. Gihakot na ang mga gitambak nga basura sa pribadong yuta sa Barangay Kanduman, Mandawi nga gireklamo sa pipila ka mga residente. Kini ang gipaabot nga impormasyon sa Mandawi City Environment and Natural Resources Office ngadto sa kadagkuan sa City Hall. Kagahapon gihimo ang technical conference tali sa Senro ug sa tag-iya sa Maong Luna ug sa mga trucks nga mihakot niini. Gipanguha na ang mga gitambak nga basura ug salin sa baha nga temporaryong gistock sa Maong Dapit. Ang syudad una nang nakadawat og report ug reklamo kabahin niini gagikan sa mga residente. Maong gipaimbestigahan kini ni Mayor Jonky Uwano.
tungod sa baho nga alisngaw sa maong basura, epekto sa miigong baha. Probinsya sa Lanao del Norte sa Mindanao mipadala og mga heavy equipment ug mga personnel aron mutabang sa clean-up. Kaganihang buntag, nakigtagbo kang Mayor Junkie Uwano sa Mandawi ang ilang provincial administrator. Sud sa pipila ka adlaw, gideploy na ang mga sakyanan sa probinsya sa pipila ka apektadong bahin sa lungsod sa Liloan para mutabang sa clearing operations. Sa Lunes, ibalhin ang pipila ka mga heavy equipment sa Mandawi na usab aron didto mo sentro sa pipila ka mga barangay nga padayon pa karon ang pagpanglimpyo. Pasabot ni Lanao del Norte Provincial Administrator Lindon Kalika. Ang ilang muabot sa gatos ka mga personnel muistar pa dinhi sa Subo hangtod sunod semana. Tabang nila kini, human matud pa nakasinati usab kaniadto og katalagman. Butang nga mapasalamaton usab kaayo si Mayor Uwano sa ilang tabang. Walay daotang panahon nga nabantayan ang pag-asa apan padayon gihapong masinati ang uwan nun nga panahon sa ubang lugar sa nasud. Upat ka mga weather systems gihapon ang nakaapekto sa nasud nga naglakip sa shear line, easterlies, amihan ug intertropical convergence zone kun ITCZ. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, masinati ang katagatag nga magapag-uwan-uwan sa pipila ka mga lugar sa Cebu, Bohol, lakip na sa Samar ug Leyte provinces. Posible gihapong uwanon ang nahabiling mga dapit sa nasud. Giisa karon ang gale warning sa pipila ka mga kabaybayunan sa Northern Luzon. Nagpasabot kini nga masinati ang dagkong mga bawd nga makuyaw alang sa pagluwig sa gagmayng mga sakayang pandagat. Mga kapuso, ipadala na ang inyong mga entries para sa Kapuso Big Time Panalo Season 4. Over 7 million pesos ang ipanghatag sa mga sari-sari store owners ug mga mamalitay nga mosalmot niini. At ang iusab, kung maapil ba ang inyong pangalan sa pangkabuhayan package worth 50,000 pesos. Gawas sa mga makadaog sa 1,000 pesos daily ug 7,500 pesos weekly cash prizes. Mahuman ang sending of entries karong December 26, 2025. Pero kapuso, pagmatngon sa mga fake news, fake Facebook accounts ug scam texts. Magatang lang si GMA o mobisita sa official Facebook page ug microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics ug announcements. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasud. Mga kapuso, 34 days to go na lang ug Pasko na. Mayong hapon kanatong tanan and happy weekend. Pagsubok, mga puso natin di mapapagod. Abutin ng kamay na handang tumamay. Mga puso natin di mapapagod. Nasa puso ng bawat Pilipino, pagmamahal sa kapwa at serbisyong totoo. Isang bayan, tayo'y aahon, walang maiiwan sa pagbangon. Isang lakas, isang pag-asa, patungo sa bagong umaga. Yan ang ating puso.
pagsubok, mga puso natin di mapapagod. Abutin ng kamay na handang tumamay, mga puso natin di mapapagod. Nasa puso ng bawat Pilipino, pagmamahal sa kapwa at serbisyong totoo.